Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eds na magiging gabay nyo sa inyong bagong aralin. Unang markahan, Week 2, Day 3. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagpapalit at pagdaragdag ng tunog upang makabuo ng bagong salita. At bago ang lahat, narito ang ating layunin. Napapalitan at nadadagdagan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Paano nga ba makabubuo ng isang salita mula sa isa pang salita? Tara, ating alamin. Ang salita ay binubuo ng tunog ng mga pantig. Ang pantig ay binubuo ng tunog ng mga titik. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga tunog, ay nakakabuo tayo ng salita. Narito ang dapat ninyong tandaan. Upang makabuo ng bagong salita, kailangan itong dagdagan, bawasan, o palitan sa unahan, sa gitna, o sa hulihan. Narito ang mga halimbawa. Pagdaragdag sa unahan. Ang salitang ilaw, dadagdagan natin ng letrang D sa unahan, ito ay magiging dilaw. Pangalawa, ang salitang asa, kapag dinagdagan natin ng letrang B sa unahan, ito ay magiging basa. Pangatlo, ang salitang aso, kapag dinagdagan natin ng letrang B sa unahan, ito ay magiging baso. At pang-apat, ang salitang ama, kapag dinagdagan natin ng letrang K sa unahan, ito ay magiging kama. Nauunawaan ba? Mahusay! Narito naman ang pagdaragdag sa gitna. Una, ang salitang pito ay dadagdagan natin ng letrang N sa gitna, ito ay magiging pinto. Pangalawa, ang salitang taon ay dadagdagan natin ng letrang L sa gitna, ito ay magiging talon. Pangatlo, ang salitang kain ay dadagdagan natin ng letrang N sa gitna, ito ay magiging kanin. At pang-apat, ang salitang kaya ay dadagdagan natin ng letrang N sa gitna, ito ay magiging kanya. Nauunawaan ba? Magaling! Pagdaragdag sa hulihan. Halimbawa, ang salitang tao ay dadagdagan natin ng letrang N sa hulihan, ito ay magiging taon. Pangalawa, ang salitang buka ay dadagdagan natin ng letrang S sa hulihan, ito ay magiging bukas o bukas. Pangatlo, ang salitang baha ay dadagdagan natin ng letrang Y sa hulihan, ito ay magiging bahay. At pang-apat, ang salitang pala ay dadagdagan natin ng letrang Y sa hulihan, ito ay magiging palay. Naiintindihan? Magaling! Ang pagpapalit ng tunog ay isang paraan upang makabuo ng bagong salita. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang maaaring palitan sa unahan, gitna at hulihan. Halimbawa ng pagpapalit sa unahan. Ang salitang kamay ay maaaring maging damay kung papalitan ang letra sa unahang bahagi nito. Kamay, magiging damay. Pagpapalit sa gitna. Halimbawa, ang salitang bala ay maaaring maging bola kung papalitan ang letra sa gitnang bahagi nito. Bala, bola. Narito naman ang pagpapalit sa hulihan. Halimbawa, ang salitang pusa ay maaaring maging puso kung papalitan ang letra sa hulihang bahagi nito. Pusa, puso. Nauunawaan ba?
Magaling! Ngayon naman, tayo ay magbasa. Sumunod kay teacher A-so, ba-so, ba-sa, ta-sa, ka-ma, i-law, di-law, si-law, si-taw, ba-taw. Buhay, bahay, palay, gulay, kulay. Magaling! Mga bata, sana naibigan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli!